University of Makati and Cebuana Luwilier. Okay, I'm giving the floor to the Financial Literacy Ambassador, Mr. Joshua Flores and Ms. Lindsay Brosas. In the Philippines, where many dreams are unfulfilled due to the lack of resources and opportunities, we want to create change through inclusion. We support inclusivity by providing equal access to opportunities and resources to everyone, including the marginalized and vulnerable sectors. Kasali ba ako sa ikot ng mundo? Nakikita, naririnig, may halaga pa ako. Ang aking mga pangarap ay mayroon bang saysay? Tulad ng iba, may nagmamahal ng tunay. May puwang din ba ang mahina't nakalimutan sa isang bukas na may pag-asa't kasaganahan? Ang aking mga pangarap ay mayroon bang saysay? Tulad ng iba, may nagmamahal ng tunay. I can't stress enough the power of knowledge and education in uplifting lives. Education should not favor the privileged few. Through our scholarships and the support we give to the alternative learning system of the Department of Education, we help create livelihood opportunities for out-of-school youth and adults. Chapter 1. Mag-epon now. Ikaw ay sapat, ika'y mahalaga. Ikaw ay karapat-dapat sa pagkakataon, biyaya't pagpapala. Ikaw ay sapat, ika'y mahalaga. Ikaw ay kahanga-hanga. Minamahal, minamahal kita. Hangad ng Cebuana Luwilier Foundation na maisulong ang financial inclusion sa pamamagitan ng scholarship grants at pagsuporta sa alternative learning ng Department of Education. Sa ngayon, nagbibigay kami ng direktang tulong sa mga piling komunidad na magkaroon ng mas mataas na kamalayan sa wastong paghawak ng pananalapi at pagkakaroon ng direct access sa mga financial services. Through our disaster resilience programs, we are creating a shield of strength for all during calamities and emergencies, proving that unity conquers adversity. We are unlocking doors to empowerment, erasing barriers that exclude. Huwag kang mangamba, narito ako. Sasamahan ka sa paglalakbay mo, sa pag-abot ng iyong pangarap. Ika'y aking gabay, magkasama natin abutin ang tagumpay. Tagumpay. Ikaw ay sapat, ika'y mahalaga. Ikaw ay karapat-dapat sa pagkakataon, biyaya't pagpapala. Ikaw ay sapat, ika'y mahalaga. Ikaw ay kahanga-hanga. Salamat, Cebuana Luwilier Foundation. Kita.
hapon sa inyong lahat. Ako po si Kuya Joshua from Cebuana Lulier Foundation. At ako naman si Ate Lensay from Cebuana Lulier Foundation. At welcome sa ating #lahat kasama Financial Literacy Caravan. Ayan, pero bago tayo magsimula, Ate Lensay, tanong muna para sa inyo, ano nga ba ang iponaryo, Ate Lensay? Ayan, tama Kuya Joshua. So, anong meron sa event natin ngayon? Ang event natin ngayon is Iponaryo. Ano ba yung Iponaryo ni Cebuana Lulier? So, Iponaryo is yung konsepto ng pag-iipon o pagtitimpok para sa ating future. Ito ay inspired sa aming President or CEO na si Sir John Henry Lulier na nakilala nyo kanina. So, ang konsepto nito ay mag-iipon tayo para sa ating future at para sa ating pamilya. Pero, yung word na Iponaryo, Kuya Joshua, sobrang powerful nito kasi Iponaryo. Nag-iipon tayo para maging milyonaryo. Siyempre, lahat tayo gustong maging milyonaryo, kaya taas ang kamay kung sino gustong magkapera dito! Grabe, siyempre, lahat yan gustong magkapera, Ate Lensay, ano? Yup. Siyempre, Kuya Joshua, alam ko hindi tinatanong yan kasi kahit ako gusto ko ng pera. Parang gusto ko ng 3,000 pesos kanina, di ba? Pati Sana sila. all. Sana Diba all, nga? di ba? 3,000 daw, Ate Lensay. Nako, mukhang bawas sa sweldo mo yan, ah. Parang 10 piso lang meron ako sa bulsa, Kuya Uy, Joshua. iponaryo. So, pero teka, hindi ito ang ordinaryo lamang na seminar, no? Hindi lang puro salita, kundi meron din tayong mga games, kwentuhan at mga tips na pwede nyong magamit agad-agad, ano? Kaya dahil simple lang naman ang goal natin today, para lahat tayo ay isang maging certified iponaryo. Yan. So, before we start, no, Kuya Joshua, let's have a quick game. Kuya Joshua, itong laro na to, alam kong bagong-bagong laro to. Ano ba to, Kuya Joshua? Siyempre, ang bagong-bagong laro natin ay Bring Me! Napakabago, siyempre. Siyempre naman, bagong-bago, parang wala pang nakakagawa niya. O, labasan ng gamit sa bago. Ayan. So, wait lang, guys. Kalma lang, kalma. Teka lang, ha? Wait lang. Kalma lang kayo. Wala pa. Ayan. Excited na yung mga Ay, kaipunaryo natin, Kuya Siyempre Joshua. naman, bago yung laro natin, eh. Okay, mechanics muna tayo bago tayo magtayuan, maglabasan ng gamit sa bag. Ano, wala pong magtutulakan. Una lang dito, unang 3 makapunta dito sa stage. Ready na si Kuya. Oh, wait lang. Ay, wait lang. May nagre-reklamo sa taas, syempre. Walang tatalon, ha? Walang tatalon. Guys, walang tatalon, please. Walang tatalon, wait lang. Sali kayo. Paano ba yan natin, Lensay? Paano yung nasa taas? Okay, wait lang. In 1, 2, 3, tahimik muna tayo. 1, 2, 3. Yan. Yeah, wait lang. So, Paano yung nasa taas? yan, sa mga natin sa taas, next time na lang, no? Walang tatalon, guys, ha? Tatalon. Pag walang nakapagbigay sa harap, kayo magbigay. Baka Sige. Okay, for the first na bagay na idadali natin, wala pa. Ihanda muna yung mga wallet. Ihanda ang wallet. daw, ready ang mga wallet. Ayan. Bring me. Bring me ano? Bring me Sabi- 200 pesos na buo. Ayan, 200 na pesos na buo. Ay, 200 buo! Buo kulay green! Teka lang! Green! 200 pesos na green. 200 pesos na green. Ikaw, isa, dalawa, tatlo! Stop! Wait, pila tayo. Teka lang. Pila. Green po, green. Pila tayo. Green. Kanino to? Teka lang, green. Wait lang, green ang Wait usapan. lang, hindi ko kinakaya yung energy ng mga taga-Yuma, Kuya Grabe. Joshua. Nagtanggal Okay. yung sapatos yung isa. First one. Binigyan ako ng 500 pesos. Grabe, sample sa akin to. Pangalan? Janice po. Magkano baon mo araw-araw? Ay, secret daw. Grabe. 500 pesos barya lang sa wallet niya to, guys. Grabe, Pero ang sorry. hinihingi natin is 200 Pero pesos. tanong muna natin, asan yung sapatos mo, Ate Is? Bakit parang isa na lang yan? Bakit ba? Anong nangyari, ate? Ayun daw yung isa. Naging Cinderella siya. Oo nga. Ayan, Sino kaya sige. yun? Pero dahil may effort pa rin siya na 500 pesos, Bigyan no? na natin ng consolation prize. Tama. Pero
Akin na lang to? Akin na lang ba to? Okay, go na. Ayan, thank you so much. Punta po tayo sa ating mga ka-scholar doon Ando po para yung sa mga inyong scholar. prize. Thank you. Pangalan? Piala Gohanson. Abot 200 muna, pa-check. Pa-check po. Thank you po. Bye-bye. Pangsang-gift mo Joke na yan, lang, kuya. joke lang. Ayan. Grade level and shout out your classmate. Shout out grade 11, 04! Ay, 12 pala! Ayan na. Patay tayo dyan. Namamali Ayaw na pa ata ata tayo. graduate, guys. So, ayan, thank you so much. Punta ka sa ating scholar doon sa dulo. Ayan, pangalan at shout out your classmate. Unique Angel Nanduani Bongais po. Shout out sa grade 11, ay, grade 12, 08 STEM! Ayan, thank you so much. Thank you At po. Ayun po, para sa andun po ating yung premium. prize. Ayan. Ayun, name, pangalan. Pangalan section, shout out naman dyan. Arlan Fernandez Digdikin, grade 12, 02 ABM. Ayun, okay. Asay 200. Okay, sa akin na lang. Sige. Okay. Ayan. Dahan-dahan lang, guys. Chill lang kayo. Yes, po. May announcement lang daw po. My dears, kalma lang. Please refrain from jumping and stepping on top of the chairs in front of you. Ha? I know it's fun. Sorry, magiging KJ ako ngayon, ha? I'm just doing my duty. It's my responsibility that we still keep things in order. Please lang po, wag tatalon. Excited? Wag masyado kalma lang, ha? Kalma. Kalma. Okay? Pwede po ba? Chill lang, guys. May mga marshals, babantayan kayo. And again, please, we want to continue using you, Pat. Please make sure that everything is in order, ha? Kalma lang po. Guys, meron kayong seat plan and I know kung aling section ang nakapwesto dyan. So pag merong masira dyan at merong whatever happens there, I know who you are, ha? Yan tatandaan, meron kayong seating arrangement. Coded kayo, okay? So, let's have nice fun, ha? Please lang. Thank you. Okay, yan. Kalma lang tayo, guys. Kalma sa pagdadala ng gamit. Okay. Okay, guys. Chill lang. Ready ko muna sila. Okay, guys. Kalmado na ba ang lahat? Okay na? Ready na? Okay, for our next one, Kuya Joshua, ano naman yung hihingi natin sa kanila? Ang next item natin ay iPhone. Oops, dahan. 1, 2, 3, stop na. Oops, stop. Guys, kalma. Wait lang. Teka lang. Wait lang. Grabe naman. Teka lang. Guys, pila kayo dito sa likod. Pila. Andain nyo. Pila muna kayo sa likod dito, guys. Dali, isa-isayin natin kayo. Pila. Chill lang. Pila. Yan. Okay, enough na. Okay. Dahil chinek naman natin, parang kaya naman silang 10. Baka dual Pakilala sim and yan, ha? shout out. Sige. Ako po si Michelle Alondra G. Babaran, galing sa grade 12, 01 TRM ABM! What's up, everyone? I am Gian Javier from grade 12, 01 ABM! Grabe, tanggal. Ako po si Christian Bernard Tolentino Ibay, and I'm from grade 12, 02 ABM! Magandang hapon, madam people!
My name is Mark Gabriel Mariano and I am from grade 1201 ABM. Magandang hapon, Shelby Benes, 02 ABM TRM! I am Sofia Nicole P. Placido from grade 1206 HSMO! Hello, everyone! I'm Lamari Bugal from grade 1201 STEM! Andrea S. Deris from grade 1105 ABM. Thank you, guys. Hello, everyone! Wow! Ako si Andel from 01 STEM! Mabibili mo na kailangan ko, di ko kailangan. Hello, I'm Destiny from grade 1206 STEM. Shoutout sa nanulak sa akin, ang sakit ng paa ko. Ay, walang tulakan, guys. Ayan, walang tulakan, guys. Titigil natin ang Congratulations laro sa pag may winners. tulakan. Okay, kalma lang. Di ko kinakaya energy. Okay, last one. Last one. Walang magtutulakan. Please lang, last one. Titigil natin to pag may nagkasakitan tayo. Chill lang ha. Last na. Okay, ang last natin ay... Ate Lensei, go. Wait lang. Pakalmay muna natin sila, Kuya Josh. Chill lang muna. Chill lang, guys. Chill lang. Wala rin sisigaw dito. Chill lang kayo. Ayan na, Naka-mic meron na tayo tayo. mga marshal. Please, guys, walang magtutulakan at walang mananakit. Hindi titigil natin yung mga prizes natin, okay? Ayan, for the last round, eto mahirap to, Kuya Joshua eh. Since taga Cebuana kami, bring me... Wait lang. Dahan-dahan. Wala pa. Okay, wala magtutulakan. Wala pa. Bring me Cebuana Micro Savings Account. 1. Stop na. 2, 3, 4, 5. Stop na. Stop. Marshall, stop na po. Yan. Wait. Ay, grabe. Dahan-dahan, walang sisigaw. Naka-mic tayo, ha? Chill lang. Pakilala ng mahinahon at rason kung bakit ka may micro savings account. I'm Shane Ira H. Repala from grade 1202 ABM. Bakit ako may micro savings account is para po sa Grand Universe ticket ng Bini. Bini. Grabe. Bloom si ate. Ako po si Michelle Alondra G. Babaran from grade 1201 TRM ABM. Kaya po ako may micro savings account para makapag-ipon. Yan. Very good naman si ate. Hi everyone! I'm Bini Julian Lagmay from ABM TRM 01. Yes naman. Pinahiram lang sa akin. Nakapatay na. Ayan, mamaya mag-o-open na Di pala siya. sa kanya. Representative. Hi everyone! I am Lana Manuel from grade 1201 ABM TRM. Ewan ko pa, pina-open lang ng mama ko. Hello po. Hi everyone, I'm Princess Ambi from 05 Staff. Pambayad po ng pagkain ng pusa ko. Wow. Everyone, I'm Alan Largo from grade 1201 STEM. May micro savings account po for future purposes po. Thank you so much. Okay, Ate Lensay. Speaking of micro savings account, open na po ang Cebuana Lulier Bank sa likod para mag-open yung iba or sino gusto mag-open ng micro savings account ni Cebuana Lulier. And yung first 45 daw po ay may libreng ipon box at may gifts daw po. Okay. Grabe yung energy nyo. Lalambot kami sa energy nyo. Naubos ako doon. Kuya Josh, sobrang energy nila, no? So, ngayon, kalma muna tayo, ha? Kasi marami pa tayong prizes at games para sa inyo later. Ayan, mag-isimula muna tayo sa ating session. Okay, ready na ba kayo? Muna kayo kung ready na kayo. Okay. Next.
Okay, kung ready na tayo lahat, taas ang kamay ng meron ng may ipon dito. Grabe, ang dami naman no, Ate Lindsay, pero meron pa rin iilan na wala pang ipon. Pero ngayon, malalaman natin kung bakit nga ba mahalaga ang merong ipon sa atin. Ano? So bakit ko nga ba tinanong kung sino na may ipon? Kasi based sa statistics, 32% ng pamilya sa Pilipinas ang may ipon. Ngunit mas mataas yung wala pang ipon sa mga pamilya sa Pilipinas. Ano? So kung titingnan natin, 4 out of 10 sa pamilya sa Pilipinas ang nakakapag-ipon pa lang at 6 doon ang hindi nakakapag-ipon or walang ipon. Tama. Pero tingin ko na, Kuya Joshua, yung mga taga dito sa Yumak, kabilang sila dun sa 4 sa kanilang pamilya na nag-iipon. Yung mga wala pang micro-savings and hindi pa nag-iipon, ngayon pa lang mag-reflect na kayo para sa future ninyo. Ayan. Pero alam ko, Kuya Joshua, lahat yung nagtaas ng kamay kanina na may ipon, may pare-pareho kayong katangian. So ano ba yung pare-parehong katangian ng may mga ipon? Kuya Joshua, let's watch this. Welcome to Chapter 1. Mag-ipon now, guminhawa later. Nagsisimula ang lahat sa iyong behavior. Tignan mo si Marluho. Magastos, happy-go-lucky, at waldas. Kung puro gastos or spending ang inyong naiisip, hindi ka talaga makakaipon. Sa mundong maraming Marluho, maging isang Cebuana, matipid, masinop, at nag-iipon. Oras na para sa knowledge check. Ano-ano ang mga katangian ng isang ipunaryo? Magbigay ng 3 halimbawa. Okay, napanood nga natin kung meron tayong 2 tao or character doon sa video. Sino yung 2 character? Yan, tama, si Marluho at si Cebuana, no? So, ikaw, Ate Lindsay, sino ka doon? Si Marluho o si Cebuana? Ako, admittedly, dati si Marluho ako eh. Kasi online shopping, samgyupsal, tapos bumibili pa ako ng merchandise ng Blackpink, tapos nagbabattle pass ako sa Code M, gano'n. So, ayan, alam niyo na yung mga pinagkakagastusan ko. Pero syempre, as ambassador ng Iponaryo, natutunan ko na maging si Cebuana. So, binanggit natin yung mga katangian ni Cebuana. Sa knowledge check natin, sino nakaalala ng 3 katangian ni Cebuana? Pauna na lang sa stage. Oy, walang paunahan, wag na. Baka tumakbo na naman yan. Lapitan Pero na lang natin. Pero I think nakalimutan nila, Kuya Joshua. Oo, lapitan na lang natin, Ate Lindsay. Magtanong na lang tayo sa harap. 3 katangian ni Cebuana. Anyone na nakatanda? Dito na tayo. Ikaw na malapit. Natatandaan mo ba? Parang hindi nakinig. Tumingin nga sa tingin eh. Okay. Ano yung 3 katangian ni Cebuana? Pass the mic. Pass the mic kanino? Sa kanya na lang daw. Okay. Hello. Ako nga pala po si Christian Paul Lamibaw sa... Ay, sorry. Ako nga pala po... Hello guys. Ako nga pala po si Christian Paul Lamibaw sa grade 12, 0185. Hello. So, ano ba ang 3 halimbawa ng isang iponaryo po? Ay, Cebuana pala, sorry. So, ang 3 halimbawa po nun ay Cebuana, di ba? Okay, try lang. Yung mag-iipon, di ba? Tapos... Oy, nakuha niya isa, nag-iipon. Last 2. Last 2 na lang. Sige, kaya mo yan. Nag-iipon siya, tapos... Matipid. Matipid. Isa na lang. Matipid. Isa pa? Tapos, last. Makuri... kuripot po. Pwede, tama po ba? Hindi po. Pero ayan, thank you for trying. Sorry, Sabi niya na yung 2, which is matipid at nag-iipon. Sino may alam na isa? Kuya Parang Joshua. suki ka na ate, wait lang.
Masinop. Masinop. Masinop Ako po si is... Cedric RZV Baksal mula sa Grade 1202 ABM. Ang sagot ko po ay masinop. Ano ulit yung tatlong katangian? Matipid, ano yun? Masinop, tapos... Ayun lang. Kailangan kompleto, ah. Nag-iipon. Nag-iipon is correct. Okay, so, tama. congratulations! Ating scholar, pabigyan po ng Salamat prize. sa Thank you so nagturo. much. Ayan, si Cebuana ay si Cebuana ay matipid, masinop, at nag-iipon. Yan. So, move tayo, Kuya Joshua. Ayan, after natin malaman, grabe, nauubos energy ko sa inyo. After natin malaman yung katangian ni Cebuana. Ngayon, alright, time for us for our first mission. Okay, ito yung magiging concept ng mission natin. Imagine na kayo ang superhero sa inyong pamilya. Anong powers ang gusto nyong magkaroon para matulungan sila? Pipili lang kayo between these 5 options. Okay, 5 representatives lang. Chill lang. 5 representatives. Sa taas, wait lang. O, isa lang. Sa taas na lang. 5 sa taas, ha? Okay, 5 sa taas. 5 lang. 1, 2, 3, Wait lang. 4, Wait lang. 5. 1, 2, 3, 4, 5. O, tigi-tigi sa per row lang. O, representative na lang, 5. Tagi-isa per Kayo na group. magbigay ng representative. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Yan, pababain natin. Ha? Baba kayo, syempre. Baba kayo. Exercise din. Ano, abot namin dyan yung mic? Sapuhin nyo na lang. 5 lang, 5 lang po. Marshals, 5 lang po. Thank you po. 1 lang per row. Pag-guide na lang po, Marshals. Thank you. Thank you po. Siyempre, Ate Lensay, no, importante rin yung pagiging superhero sa pera. Yup. Basahin natin dito, Kuya Joshua, ano ba yung mga types of heroes natin? Number 1, emergency fund creator para sa mga biglaang gastusin. Number 2, investment booster para mapalago yung kinikita natin or yung source of funds natin. Number 3, dream life maker para matupad ang mga pangarap mo at ng pamilya mo. Number 4, family fun provider para sa mga bonding moments ng pamilya. At number 5 is for peace of mind master para sa tahimik na buhay. So habang nintay natin yung mga representative from far away, ayan sila, lapit na sila. Kayo, sa sarili nyo, pumili kayo dito kung anong gusto nyo maging type ng hero kayo Sige, para sa lapit na pamilya yung 5 nyo. dito. Asa na yung 5? Sige, lapit na sa stage. Akyat tayo sa stage. Ayan. Sa wakas, sabi nung nasa taas. Bigyan nyo muna yung name muna. Class name, behave, tapos class. pili kayo ng type of hero. Ako po si Aris Raven C. Ferrer. At shoutout po sa section ko dyan na 09 STEM. Woo! Ako na representative nyo. Shoutout rin sa president namin, tsaka yung Mark. So, ako si Aris Raven C. Ferrer at kukunin ko yung emergency fund. Kasi, what if bigla ang gastos? What if na na wala tayong pera sa bangko o kaya sa bulsa? Saan tayo kukuha ng pera kaagad? Mag-i-invest muna tayo sa emergency funds. Kasi syempre nga, emergency, di ba, biglaan, hindi bigla nangyayari. Kaya yun, ayun yung sagot ko. Ano ba yung type of emergency natin? Wait lang. Ano ba yung mga type of emergency natin na kailangan natin paggandaan? Sa experience ko po, emergency fund, yung sumemplang po sa bike, sagot po nila yung pang-hospital. Kasi nabalian ako eh. Ayan, tama yon. Isa sa mga example is yung physical injury. So, syempre pag may namatay sa atin, sana wag naman. Nasunugan, binaha, or other emergency na kailangan natin ng pera. Next. Ay, meron. I'm Farida Maria Suzanne DC Santos from grade 1203 HCP STEM. At ang mapipili ko po dito ay yung Dream Life Maker. Bakit Dream Life Maker? Kasi po, lahat po pwede natin pangarapin. Ano ba pangarap mo?
Yumaman. Yes, lahat tayo Kapera. umaman. Lahat naman, ano? Yes, thank you. Next. Hello po, ako po si Aaron M. Malabana from Grade 1201 DH10! Kunin mo na yung prize mo dun sa school. Thank you. At ayun po, ang napili ko po is Family Fund Provider since gusto ko sa future ko is ma-provide ko ang mga, kumbaga mas spoil ko ang family ko sa mga wants and needs po nila. Tama. So, ano yung mga fun activities ba yung gusto mo or pinapangarap mo para sa family mo? Pwede naman, trip to around the world. Oh, sama mo kami dyan. Or, syempre, mabili yung mga expensive stuffs na gusto nila. Yeah, thank you. Thank you so much. Punta na sa prize stand doon. Yeah. Pakilala and ano yun napili. Hello, my name is Luis Valenzuela and I'm from Grade 12 04 STEM! HEP pala. HEP 04 STEM. At ang napili ko pong superpower ay Peace of Mind Master. Bakit? Gusto ko lang tumahimik ang buhay ko. Yun lang. Joke lang. Pag tahimik ang buhay mo, tahimik ang pamilya mo, tahimik mga kaibigan mo, edi, ikaw rin, tahimik ka rin. Di ba? Yun na naman. Tapos makakapag-bonding pa kayo ng tahimik lang. Paano kayo magbabanding ng tahimik? Ano? Paano? Yeah. Ano? So, ayan. So, ibig sabihin niya doon is para may peace of mind tayo. Hindi tayo nag-aalala kung saan tayo kukuha ng mga ng pera kapag nagkaroon ng emergency or nagipit tayo. Thank you so much. Thank you. Hello po, my name is Marjoriel Mejia po. From 01 HEP STEM po. Sa kanila po isa lang, di ba? Lalahatin ko na. Palaban. Kasi lahat naman yan kailangan mo in your life eh. Kasi hindi naman natin agad malalaman kung ano yung mga needs natin dyan. And then, ayun nga, sa like the Dream Life Maker, para rin naman sa pamilya mo to in case na may emergency kayo, just like the number 1. The investment, kung may product ka man or may business ka man. Tama. And the family provider, para din around the world din, gala-gala, ganun-ganun din po. Yes, thank very you so well said. much. Okay, thank you, thank you. So, nasa taas may representative na kayo, no? Yan, hindi na sila may inggit. Hindi na sila may inggit. So, bakit nga ba kailangan natin mag-ipon, ano? So, kailangan natin mag-ipon dahil sa mga iba't ibang bagay o sa mga iba't ibang dahilan. Kaya naman, panoorin natin to. On to Chapter 2, kung saan malalaman ninyo ang 7 reasons why you should. #Ipon pa more. Reason number 1, para merong magamit na emergency fund. Dapat ay may naitatabi para sa panahong may pangangailangan. Reason number 2, para mas mapalago at mapadami ang pera. Ang perang maiipon ay pwede nating mapalago at mapadami upang sa bandang huli, tayo rin ang makikinabang. Reason number 3, para maranasan ang ating pinapangarap na buhay. Lahat naman tayo ay may mga pangarap at kung may ipon ka, ma-enjoy mo ito. Reason number 4, para ma-enjoy ang pera na iyong pinaghirapan. Reason number 5, para maging blessing sa iba. Ang iponaryo, hindi lang may puso para tumulong sa iba. Meron siyang kakayahang tumulong dahil nakapagtabi na siya para sa kanyang sarili. Kaya kaya niyang mag-abot at mag-share ng blessings sa iba. Reason number 6, para magkaroon ng peace of mind. At last but not the least, ito ang reason number 7, para maihanda ang kinabukasan. Ipon now, start now, para sa future. Yan ang 7 reasons why you should. #Ipon pa more. Time for a knowledge check. Ilista ang 7 rason why you should. #Ipon pa more. Walang games. Mamaya, kalma kayo. Okay. Kalma, guys. So, napanood natin yung 7 reason kung bakit kailangan natin ng ipon pa more. So, number 1. Pakibasa, sabay-sabay. Go!
na emergency fund. Number 2. Sige, sunod-sunod. Magpalago ang kinikitang pera or investments. Number 3. Number 4. Makapag-enjoy kasama ang pamilya. Number 5. Makatulong sa nangangailangan. Number 6. Magkaroon ng peace of mind. Number 7. Okay, no? Ang galing magbasa. Okay. So, yun yung mga dahilan or ilan lamang sa mga dahilan kung bakit nga ba kailangan tayong mag-ipon. At young age, no? Alam na natin itong mga reasons nito and pwede na tayong mag-start mag-ipon ng pera. Kahit baon sa baon, konting tipid sa baon, ay lalaki at lalaki yan, no? Tama, Kuya Joshua. Alam mo, Kuya Joshua, may nabasa ko sa ano. Sino nakakalam dito ng librong Atomic Habits? Sino nakabasa na? Ayan, daming familiar. So, di ba sabi sa Atomic Habits, single change sa araw-araw na ginagawa mo, kahit maliit yan, mag-accumulate yan, and by the end of the year, mababago yung personality mo or behavior na tina-target mo. For example, magtatabi tayo ng 20 pesos per day. Kapag ba pinagsama-sama natin ng 20 pesos in 365 days, makakaipon tayo. Yes, magkano ipon natin? Compute. Ilan? 3,000, mali. Baliktad. 7,300. So, ngayon pa lang, kung may 20 kayo dyan sa bulsa ninyo, itabi nyo na yan. Or sa January, simulan ninyo mag-ipon hanggang December. Tapos sa Pasko, ayun, pwede mo nang gastusin yan. Dahil yun yung goal mo, bumili ng bagong sapatos, bumili ng bagong outfit, or gusto mong gumala with your family. Ayan, so meron na tayong mga rason kung bakit kailangan natin mag-ipon. Ngayon, paano naman natin i-monitor yung savings natin or yung ipon natin? Personal opinion. Pengi ako opinion ninyo, guys. Isa-isa lang dito sa stage. Paano nyo minomonitor yung savings ninyo or ipon ninyo? Any volunteer? Asan yung mic na isa? Hello? Hello. Ngayon na ba? Ngayon muna. I'm Patrick Anthony V. Pedrera from grade 1201 ABM. Minomonitor ko po yung mga savings ko o yung naipon ko sa pamamagitan po. Kasi wala po akong savings account. Pero, Stop. Wait lang. Minomonitor through? Through nakatago po siya sa isang lugar kung saan ko siya mabibilang agad-agad. Saan? Saang lugar? Sa cellphone ko po. I mean, sa likod ng cellphone ko po. So case, tapos, no? tapos tinatago ko sa isang lugar sa bahay. Tapos namomonitor mo na siya. Namomonitor ko na po siya. Okay, magandang tip. Pero mamaya, may better tip tayo for you. Thank you. Punta ko studio. Yan. Name and... Good afternoon po. I am Levin Josh Marinas from Grade 1208 STEM! Woo! Natatrack ko po yung aking savings via writing in a small notebook po. Somewhat, tinatali down ko po kung ilang times kong kayang magtipid or humanap ng mga alternatives to buying some things po. Yun lang po. Tinatali down mo. For example, naglagay ka ng 20, ina-add mo na siya araw-araw. Apo, ina-add ko. Tapos nakikita mo na kung magkano yung sum niya as of now or Yes po. present. Okay, thank you. Thank you so much for sharing. Good afternoon, everyone. Ako po si Mateo sa San Antonio from grade 1108 STEM. Sigaw! Woo! Sigaw daw. Support. So, natatrack ko po yung savings ko kasi doon po sa binanggit nyo kanina na book, Atomic Habits, natapos ko na po siya. And para sa akin po, malaki yung naging effect niya para sa akin. And every night, may ginagawa akong habits, pagbabasa ng libro, konting workout, ganon. And every time na makakatapos ako, kunwari 20, yung 20 na yun, kasama po yun sa habits ko na ilalagay ko sa ipunan jar ko. And meron din po akong parang notebook na hina-highlight ko doon every date of a month na nagagawa ko yung habits na yun. And for the last 4 months, wala pa akong namimiss. And yun. Okay, thank you. May workout and pagbabasa. Okay, next one. Chill daw kayo dyan. Ayan, Chill lang.
Good evening, everyone. My name is Maria Tasha G. Acebo, and I'm from Grade 1202 STEM Maximum! Ayan. So, natatrack ko po yung savings ko. So, kunyari, for 1 week, I have... Hala, sasabihin ko ba? For 1 week, my savings is 3,000 to 5,000. So, ano po, budgeting, I mean, sinusulat siya. Kunyari, sa Monday, ito yung gagastusin ko. So, yung 10% ng 5K or 3,000, I'm gonna keep that para, yan, may masasave ako. So, ano po, sinusulat ko po siya. Or pinapatabi ko po siya sa mama ko. Or minsan, siya yung nagre-remind sa akin na, oy, kailangan kayo patabi sa akin. Ganun. So, ayan po. Okay, Yan, thank you. Minsan Grabe pwede ipon rin yan. sa Sana all may Buwana Yup. micro-savings account. Pwede din itabi doon. Next Hi one. po. Good afternoon po. Ronald Puluson po. From G1206 HSS. So, yung question is like how I monitor my savings, right? So, monitor ko po siya by using my phone since we using lagi yung phone po natin. So, tinatali ko po yung mga mga nagagastos ko per day. Tapos, yung mga natitira ko pong pera, iniipon ko po siya, sineseparate ko po siya para po once na may want akong bilhin, may nakalaan po akong pera para doon. Okay, very good. Thank you. Thank you po. Thank you. Next one. Hello, good afternoon po everyone. My name is Zayan Garnett C. Abainsa from Grade 1204 ABM. So, hinahandle ko po yung savings ko. Ayun nga, as an ABM student, pero kidding aside, hinahandle ko po yung mga savings ko. Una, minomonitor ko po lahat ng expenses ko. Ayun po, pamasahe, pambaon sa school, pangkain, and yung mga pang-school works ko po, ganyan. And then yung natitira po, by the end of the week, which is Friday, iniipon ko po yung pera ko and tinatabi ko po siya iniipon ko po siya, tapos panggastos ko naman po from my other expenses po. Yun nga, pang personal gamit, mga gusto ko pong bilhin, albums, photo cards, since mahilig po ako mag-collect. Yun lang po. Thank you. Okay, very good. Different monitoring techniques talaga yung binibigay ng mga taga-UMAC. Okay, next one. Ako nga po si Ryan J. Pelobello from O3! So, ang ginagawa ko po ay yung 50-30-20 method. Yes, 50, so, sabihin 30, natin 100 pesos method. daily, Yep. 50 pesos will be my expenses, 30 will be my emergency funds, and 20 will be my savings. Yeah, sobrang ganda ng saving Ginamitan method tayo niya. ng method. 50, 30, 50, 30, 20 method. Okay, next one. Last one. Hello. Hello everyone. I'm Von Gerald Bulaon, also from Grade 1203 HSS. Yeah. So demure. Personally, and I also recommend this, is to give your trust to the bank. Like 80%, 70% of your money is to give your trust to the bank. I use GCash and BPI. And most of my money, I save it there. And there, so it's a low monitoring rate. I don't have to look much on my money since I can trust the bank that it's just there and nothing more. And also, Go. wait. Okay, go lang. And I don't have to worry much in doing online transactions because each transactions that I do is transparent, and that is all that I can say. Thank you. Okay, thank you. Take dito. Ayan, sobrang daming tips na binigay ng mga kapwa taga-UMAC natin in terms of savings. Nakinig ba ang lahat? Nakikinig pa ba ang lahat? Yes, ayan, I think nakikinig pa ang lahat. And aside from that, may additional payo si Ninong Seb kung paano natin matatrack yung savings natin. Narito na tayo sa Chapter 3 ng inyong Ipunaryo Journey. Oras ng alamin kung ano ang Ipunaryo Tipid Monitoring Chart. Ito ang magsisilbing guide ng mga ipunaryo na tulad mo para masubaybayan kung magkano ang kanilang perang maiipon. Dito makikita ang kabuuang pera na matitipid
sa loob ng isang taon. Sa tipid monitoring chart, may columns para sa kung ano ang inyong pagkakagastusan, ang iyong total monthly funds, at pati ang total accumulated tipid funds for the year mo. Tandaan, ang perang hindi mo ginastos ay perang naipon mo. O, knowledge check tayo. Para saan ang Ipunaryo Tipid Monitoring Chart? Ipaliwanag ang iyong sagot. Stop mo. Ayan. So, pinakita na rin ni Ninong Seb yung additional tip niya, magkaroon ng monitoring chart. Pero ngayon, Kuya Joshua, alam na natin kung bakit tayo nag-iipon, paano mag-monitor ng savings natin. Pero ngayon, paano ka ba makakaipon? Kuya Josh. Yun nga, Ate Lency, no? Paano nga ba tayo makakaipon? Siyempre, unang-una, dapat iwasan natin yung mga katangian ni Marluho. Yep. At iwasan ng mga kaibigang maluho. Tama? Ayan yung mga kaibigan nating akala mo anak ng milyonaryo. Anak ni Sir. Anak ni Sir John Henry Villiers. Okay, ano nga ba ang mga katangian ni Marluho? So syempre sa mga students natin, alam naman natin mahilig sa mga milk tea, iced coffee, kape dito, kape dyan, acid mamaya, ano? Okay, so for example, ang 45 pesos yung milk tea, ano? Pero honestly, hindi nga lang 45 yung milk tea. So 45 times natin sa 4 equals 180. Ano? Pag tinimes natin siya sa isang taon, magtototal siya ng 2,160. No? So sobrang laki ng mga nagagastos natin for milk tea na ginagastos ng mga estudyante, Ate Lency. Ano? Yeah, kaya so naman, iwas muna tayo sa milk tea. Iwas milk tea, iwas UTI tayo mga kaibigan. At ipon pa more. Next one naman, online shopping. Bilang ikaw si Marluho sa online shopping. Okay. Ay, guilty ako dito, Kuya Joshua. Ayan, for example, 500 a week. Actually, sa office, sinasa nila ako kasi araw-araw ako may parcel. Dati yun. Ayan, 500 pesos a week times 4 weeks in a month. So, meron akong 2,000 pesos spending per month times 12 kasi isang taon. So, 24,000 pesos. Yung nagagastos ko lang para sa online shopping. Grabe Minsan naman. napapaisip ako, sapat pa ba yung sweldo ko para sa aking online shopping? So, ayan, minsan napapaisip tayo sa ganon. Pero, kailangan dagdagan natin, ipon natin, at iwasan na yung pag-online shopping. Alam natin na mahilig tayo sa deserve ko to. Di ba? Right, guys? Ginagawa niyan. Kaka-deserve natin to, wala na tayong savings. Ayan. Okay, next one naman, Ate Lenty. Siyempre, hindi lang yan yung mga pinagkakagastosan natin. Ano pa nga ba yung iba pa natin pinagkakagastosan, Ate Lency? Ito, Kuya Joshua. So, super relate siya dito kanina kasi nakita ko, maraming fan ng Beanie dito, di ba? Di ba? Kanina. So, sino bibili dito ng merch ni Beanie? Ni Blackpink? Ni EXO? Sino? EXO. Yan, ang daming Beanie daw, guilty. sino? Pero gusto ko yung mga fan ng Beanie. Pengang tatlong fan ng Beanie. Tatlo lang. Tatlo lang. Oops. Kalma lang. Patapos. Tatlo lang, please. Walang tulakan. Okay, we already have Tatlo lang, guys. Tatlo lang po. Stop Unang po. tatlo lang. Pasensya na po. Pangalan at Kailangan sinong na. bias sa Beanie? I'm Shane Ira H. Rapala from grade 1202 ABM. And ang bias ko sa Beanie is si Maloy. Beanie Maloy. Next. I'm Jillian Rish Balmaceda from grade 1206 STEM! Ang bias ko po sa Beanie ay si Colette. Hey! Hello po, ako po si Loris Jr. Alcala from grade 1206 STEM! Okay, Ate Lency. Ang bias ko po sa Bini po si Mika. Oh, Beanie Mika. Grabe naman. Dahil dyan, please welcome ang Beanie na Yuba! Let's go! Beanie Maloy, Mika, and Colette! Maiwagang salamin. Ito. Matawlay, oh. Ilan pa yun? Salamin. Energy! Energy!
Hey! Ayan, thank you so much, Bini Maloy, Bini Mika, at Bini Colette. Tayo dyan, meron kayong pa-t-shirt mula kay Ninong Seb. Pakuha na lang po. Thank you. Grabe naman, napaka-talented talaga ng mga taga-Yumak. Ano, Ate Lensay? Kaya naman, next natin ay ang top 15 saving tips ni Ninong Seb. So, top 15. So, medyo mahaba yun, no? Kaya naman, ito ang acronym na kailangan natin tandaan para malaman ang top 15 savings tips ni Ninong Seb. Ito ang My Cebuana Savings. So ano nga ba yung number 1, Ate Lensay? Yan, number 1, magkaroon ng SMART goals sa pag-iipon. So, SMART, literally, matalinong pag-iipon. Pero ano ba ibig sabihin ng SMART? Alam ko, familiar yung ABM student dito, di ba? SMART means specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. Ayan, very good yung mga ABM student dito. Ayan, so ano ba ibig sabihin ng, magbigay tayo ng isang example. Sabi ko kanina, mag-iipon tayo ng 20 pesos per day, times 365, so magkakaroon tayo ng 7,300 pesos by the end of the year. Specific ba yung sinabi ko na 20 pesos? Yes, yes. So isa pang pinaka-specific na example dito is yung inspired sa supervisor ko. Each 20 pesos coin na meron siya, yung buong 20 pesos, tinatabi niya na agad yun. And by the end of the year, nakaipon siya ng 23,000 pesos kasi every time na may dumadaan na 20 pesos na barya sa kanya, tinatabi niya na. So hindi lang yung 20 pesos per day. So try niya rin, baka makaipon kayo ng 23,000 pesos by the end of the year. Next, measurable. Measurable ba yung pag-iipon ng 20 pesos per day? Yes, kasi monitor natin yung progress ng ating 20 pesos. 20, 40, 60, 80, and so on. Magiging millionaire tayo sa 20 pesos. Next, attainable. Mahirap bang mag-ipon ng 20 pesos araw-araw? Magkano baon ninyo araw-araw? 100. Higher. 150. Higher. 2,000. Sino 2,000 baon araw-araw? Yes, sana all. Ayan, so napaka-attainable ang 20 pesos, hindi mabigat sa bulsa. For example, bumili kayo, tapos syempre, alam ko na yung mga style na ganyan, hindi nagbabalik ng sukle, di ba? Ayan, yung 20 pesos, itabi nyo na yan. Next, realistic. Realistic ba mag-ipon ng 7,300 per year? Yes, super realistic yun. Hindi yun suntok sa buwan. Next is time-bounded. Sinabi ko ba kung hanggang kailan lang tayo mag-iipon? Yes, kailan? Within 1 year, kailangan makatain tayo ng 7,300 pesos or 20 pesos per day. So kapag mag-iipon, tandaan lang ang SMART. Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. Okay, next one ay number 2, you can do it attitude. Ano, kailangan lagi tayong positive na kayang-kaya natin gawin or kayang-kaya natin mag-ipon. Sabi nga ni Rufa May ay, go, go, go! Di ba nga, di ba? Okay, yun ang you can do it attitude. So number 3, Ate Lensay. Yes, number 3, control your income and expenses. Since wala pa tayong income dahil student pa lang tayo, control your baon and expenses. Sa baon natin, ano pa ang pinagkakagastusan natin? Pamasahe, pagkain, at cravings. Yung mga hindi natin masyadong... Date daw, Ate Lensay, sabi. Date. Nagde-date. Date sana all. Ayan. So, ayan yung date. Ano na lang yan? Ano ka na lang? Pag may savings ka na. So, ayan, income, control your baon and expenses. Para kahit papano, meron tayong masave at least 20 pesos per day. Okay, number 4, everyone around you must also be a saver. No? Sabi nga natin, kailangan maging iponaryo tayong lahat at pwede rin natin mahawahan lahat ng tao sa pamilya natin, sa kaibigan natin, sa mga kalaro natin, or kahit saan na maging iponaryo din. Na matuto rin tayong magtipid lahat para sama-sama tayong maging iponaryo. Alam niyo yung yung quote na friends with the same feather flocks together. Flocks together. So, ayan, kung kayo, may friends kayong magastos, syempre, may impluensya na rin kayong gumastos araw-araw. Pero kung may friends kayong matipid, masinop, at nag-iipon, gaya ni Cebuana, matututo rin kayong mag-save for your future.
Yun nga, no? So, i-connect natin dito yung basta hindi masama ang mag-say no, no? So, hindi sa lahat ng aya ng mga friends natin mag-yes tayo, lalo na kung wala talaga tayong budget, no? So, tipid-tipid din tayo, mga kaibigan. Yes, Kuya Joshua. No? Dagdag ko lang dun sa learn to say no. Guys, alam niyo ba yung FOMO? Anyone na nakakalam ng FOMO? FOMO. Fear of missing out. So, ayan yung fear nating mga kabataan na hala, nasa party sila, ako nandito lang sa bahay kasi wala akong pang party. Pero learn to say no para makatipid tayo kasi hindi natin pwedeng ipilit yung mga expenses kung wala naman tayong savings. Okay, next one. Number 6, unahin natin ang needs versus want. Siyempre, meron tayong mga pangangailangan talaga na kailangan gastusin, no? Pero doon muna tayo sa pangangailangan. Kung di pa naman talaga kailangan, iwasan muna natin bilhin or bigyan ng budget yung bagay na yon. For example, yung sa mga panglaro natin, pangbini, pang online shopping, pang milk tea. Yan, next, always pay your bills on time. Ito, alam ko hindi pa kayo masyadong makaka-relate, pero pagdating ng panahon, pag naging ate at kuya na rin kayo ng pamilya, alam niyo na makikilala niyo ito si Judith. Kilala niyo si Judith? Si Judith. Si Judith. Ayan. So, Pagbayaran na, iiwasan natin Judith. yan kasi nagkakaroon tayo ng interest at other pay, mga gastusin na pumapatong dun sa principal amount na hiniram natin. Okay, next one, no to luho and bisyo. So, isa sa mga pinagkakagastusan ng ibang tao, yung luho nila at bisyo nila, no, na nakakasama din sa atin. Kung iiwasan natin ang luho at bisyo natin, makakapag-ipon pa tayo at magiging healthy at safe tayo, Ate Lency. Ayan, Kuya Joshua, no? Next naman natin is always look for extra source of income. Sino dito yung working student? Meron ba? May working student pa tayo? Ayan, meron tayong iilang working student. Alam natin yung mga yan, nagtatabi para sa kanilang future. Or yung iba is para makapag-provide sa kanilang mga pamilya. Kung gusto nyo naman ng extra dagdag baon, kung kaya nyo lakarin para makatipid ng pamasahe. Sa pagkain, kung kayang mamburaot, mambuburaot. Joke lang, ayan. Next, Kuya Josh? Number 8. Okay, number 10, stop trying to impress other people. No, so yun nga, sabi nga natin, hindi natin kailangan ng lagi ng bagong sapatos, bagong cellphone, mamahaling pagkain. No? Hindi natin kailangan magpa-impress sa ibang tao. Kailangan natin mag-ipon ng pera. No? Yes. Next, anyayahan ng pamilya na mag-ipon. Ito yung tinatawag na family goals, no? Na lahat kayo may ipon. Hindi yung bunso niyong kapatid na, ate, libre mo ko. Kuya, libre mo ko. Kasi wala nang magaganon kung lahat kayo ay may ipon. Next, Kuya. 13. Very wrong. So, sobrang katawan. 12. Number 12, very wrong ang sobrang katakawan. Okay. I felt so attacked. Charot. So, yun nga, no, pwede naman tayong kumain, pero wag yung takaw mata lang, bili dito, bili doon, pero di naman inuubos. Ano? So, pag kailangan natin magtipid, wag masyadong bilhin yung bilhin lang yung kaya natin kainin at makakabusog na agad-agad. Ayan, number 13, invest on things that will make you financially literate. So ito yung opportunity na ma-appreciate niyo yung module na ibibigay namin sa UMAC, no? Kasi free lang to. Pero sa iba, binabayaran pa natin yung lectures or session kung paano ba makatipid at paano mag-invest. So you're so lucky, guys, na meron kayong module nun sa senior high school. And thank you din sa University of UMAC for providing the module din sa mga students natin. Ayan, next po, Kuya Josh, is network with fellow Iponarios for more tips. So, karugtong lang din to nung other tip natin, no, na maghanap ng mga kapwa natin na nagsisave or iwasan yung mga taong magastos for us to continue our saving. And last tip, Kuya Joshua. Number 15, gawin ang Cebuana Iponario Challenge at mag-open ng inyong micro-savings account. No? So sabi nga natin kanina, may different monitoring tools na ginagamit. Meron nagsabing bangko, may nagsabing nagsusulat. So if ever kung kailangan nating itabi, mas safe yung pera natin sa mga micro-savings account na hindi ganon kataasan yung mga interest or maintaining balance na
kailangan natin ilagay doon. So makapag-open tayo agad-agad at hindi ganon kalaki yung kailangan natin ihulog lagi. Yes. So yon, tatandaan lang natin yung 15 tips na may Cebuana savings. So Ate Lency, sa huli natin, chapter, no? Kailangan natin, bilisan na natin at mag-aalas 6 na. So ano na nga ba yung 3 effective tips para maging isang ka-iponaryo, Ate Lency? So ang 3 effective tips para maging isang ka-iponaryo ay, number 1, stay consistent. Number stay 2, disciplined. number and 3, stay focused. So yon, stay consistent. Parang sa jowa nyo lang, dapat consistent tayo sa mga bagay-bagay. So kailangan consistent tayo sa pag-iipon, hindi yung hanggang sa simula lang. Ano? Kailangan Tama. dire-diretso hanggang dulo. Sinimulan nyo, tapusin nyo. Ganon. Number 2. Number 2, stay disciplined. Ito yung pinakamahirap sa lahat, I think, Kuya Joshua. Kasi maraming tukso sa paligid. Tama, guys? Yung mga kaibigan niya, tukso yan minsan eh. Nag-iipon ka tapos sasabihin, uy, samgyup tayo. Tama? Grabe, dahil nag-react. Ayan, ang daming attack dito, no? Okay, so number 3, last one, stay focused. Kailangan focus tayo sa goal natin na makaipon tayo ng maraming pera para sa mga rason na binigay natin kanina. So focus tayo sa goal. Sabi nga, focus sa goals para maging iponaryo. Ipon muna para maging milyonaryo. Ayan. So last na palaro natin to, Kuya Joshua. Kung natandaan ng mga student natin yung 3 effective tips para maging ka-iponaryo. Okay. Ibigay ang 3 effective tip na binigay ni Ninong Seb. Wait lang. Para maging isang ka-iponaryo. Wala na tatay. First 3 nalalapit sa stage. Wala na tatay. 1, 2, 3, go! 3 lang po. 1, 2, 3, stop na! Stop. Tatlo lang. Tatlo na. Tatlo Nauna lang po po. si... Sorry guys, 3 lang. Pakilala, ibigay yung 3 effective tips at anong tingin mo bakit effective yung 3 na yun? Ang 3 effective tips ay consistent, disciplined, and focus. Effective siya dahil effective siya. And I am Kevin Kaiser from grade 1202 UMS. UMS represent. Okay, dating raise hand na lang. Adriano Agpay, Arsenio Arison, Ballesteros, Banayat Camacho, Celeste Cruz, Tequina de Rosales, Edang, Evangelista Frondoso, Herman, Lanzaga, Lingatong, Yanis Lozano, Manansala, Mendez, Bigano, Neri. Okay, thank Okay, you. thank you so much. Shout out. Thank you. Next. I'm Hezekiah Riz Apolonio from 08 STEM. So, yung 3 effective tips para maging isang ka-iponaryo is stay consistent, stay disciplined, and stay focused. Yes po, nakakatulong po siya sa akin kasi if you are being consistent po, yung ipon mo rin po is magiging consistent po siya. For example po, sabi niyo po na 20 pesos per day is makakaipon ka po ng 73,000 in a whole year po. So if consistent ka po is at the end of the year, you are expecting po na magkakaroon ka ng 7 po. And if you are disciplined po, kadugtong din po siya ng consistency. Kasi if you are consistent, you're also disciplined po na mag-save po ng 20 pesos per day. And stay focused po is component din po siya nun kasi you are focusing po na makapag-ipon or makapag-save po ng 20 pesos a day para po makakuha mo po yung total po na 7,300 in a year. Okay, Thank you so very much. well Grabe, said. sobrang precise. Hello po, inaantay nyo. Siyempre hindi yan. Hello po, good evening po to everyone. My name is Kensler Bibi Migrino from 03. Ayoko na. Isa pa. My name is Kensler Bibi Migrino from... Woo!
Suporta naman kayo. Okay, ano yung 3 effective tips para maging isang ka-iponaryo? Ang 3 effective tips po para isang maging iponaryo ay, first is to stay consistent, second is stay disciplined, and third is stay focused. Nakaka-help po ito kasi this year lang po, nakaipon po ako from 1 week ng 500. And tinutang to ng nanay ko. And I thank you. At least nakapag-save. At least meron siyang Usapan saving. ipon daw eh. So, okay, Ate Lensay, grabe, ano? Grabe ang saya ng araw na to. Pero syempre, ang pinaka-importante ang natutunan ninyo today. Natutuwa tayo lahat! Parang hindi, isa pa, natutuwa tayong lahat! So dapat i-apply natin lahat ng natutulan natin agad-agad kahit mamaya pag-uwi nyo or bukas. Lahat tayo ay pwedeng maging certified ka-iponaryo. So let's make a promise to ourselves na ipon muna bago gastos. So sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! So yan, very thank you good. so much. Pero bago matapos to, no? Ha? Tapos na tayo. So at dyan na natatapos ang ating usapan tungkol sa isang ka-iponaryo. Muli ako po si Kuya Joshua from Cebuana Lulier Foundation. At ako naman si Ate Lensay from Cebuana Lulier Foundation. Na nagpapaalalang tayo'y matutong mag-ipon nang sa buhay ay sama-sama tayong umahon. Okay, thank you po, Thank you Yuma. so much, Yuma. Okay, paalala po, ang Cebuana Lulier Bank daw po natin ay open pa po. Nasa labas po yung booth nila open po sila para sa magta-transact na makapag-open ng micro savings account ni Cebuana Lulier Foundation. Thank you po, everyone!